Sa mismong araw na bumisita si North Korean leader Kim Jong-un, ginulantang ng puwersa ng Ukraine si Putin ng matagumpay na bumabahin nito ang isa sa mga malalaking Russian Navy shipyard at nag-ewa ng malaking pinsala na tiyak na pumipilay sa militar ni Putin. Ang Ukrainian Armed Forces ay walang anti-submarine aircraft tulad ng P-8A Poseidon o P-3 Orion. Gayunpaman, ang ika-13 ng Setyembre taong 2023 ay isang mahalagang araw sa kasaysayan. Ang Ukraine ang naging kauna-unahang bansa sa kasaysayan na natama ng isang submarino ng kaaway gamit ang mga cruise missiles. Ang pag-atake ay pinaniniwalaang sa pamamagitan ng British Storm Shadow missiles o French Scalp EG missiles. Ang mga carrier ng cruise missiles ay Su-24M frontline bombers. Sinabi ng Ministry ng Depensa ng Russia na ang Ukraine ay naglunsad ng 10 cruise missiles sa Sevastopol shipyard, ngunit 3 lamang ang tumama sa kanilang mga target, na nakapinsala sa maraming sasakyang militar ng Russia. Kinumpirma ng hukbo ng Ukraine ang pag-atake at sinabing hindi na maaayos ng Russia ang mga barko sa malapit na hinaharap. Ang malaking landing ship ng Russia na Minsk at ang submarino na Rostov-on-Don, na tinamaan sa pag-atake sa gabi sa Sevastopol, malamang na hindi na maibabalik, sabi ni Andriy Yusov, isang kinatawan ng Ministry of Defense ng Ukraine, sa Ukrainian TV. Kinumpirma ng mga channel ng Russian Telegram ang mga pangalan at uri ng mga sasakyang dagat. Idinagdag ni Natalia Humeniuk ng Army Operational Command South ng Ukraine na ang mga barko ng militar ay malamang na nasira ng hindi na naayos para sa mga Ruso, dahil ang tanging lugar upang magsagawa ng pagkukumpuni ay ang shipyard na nasira sa pag-atake. Ang Ukrainian Air Force Commander na si Mykola Oleshchuk ay nagpahiwatig sa publiko na ang Ukrainian Air Force ay nasa likod ng pag-atake ng Sevastopol at gumamit ng mga missile ng British Storm Shadow para sa pag-atake. Nangyari ang operasyon ilang araw pagkatapos makontrol ng Ukraine ang 4 na oil at gas drilling platform sa Black Sea, malapit sa baybayin ng Crimea at i-deactivate ang pagsubaybay ng radar ng Russia sa lahat ng paggalaw sa bahaging iyon ng dagat. Gumamit ng pambihirang pagkakataon ng mga puwersa ng Ukraine upang i-target ang isang submarino habang ito ay nasa ibabaw ng dagat. Ito ang unang pagkakataon na matagumpay na ginamit ang mga air-to-air missiles laban sa isang submarino, sinabi ng eksperto sa militar ng Ukraine at dating opisyal ng militar na si Roman Svetan. Inihambing niya ang kahalagahan ng operasyon sa paglubog noong nakaraang taon ng Moskva cruiser sa Black Sea, masasabi kong ito ay isang mas malaking tagumpay. Ang mga sumasalakay na puwersa ng Russia ay madalas na naglunsad ng mga cruise missiles laban sa mga lungsod at bayan sa kanluran ng Ukraine mula sa mga submarino sa Black Sea.